Magandang araw sa ating lahat. Welcome back, Rampage Beauty Vlog. So, hindi na tayo magpatumpik-tumpik. Paano? Diretso na tayo. May nakikita kasi ako na video tungkol to sa mga government official natin, politiko or hindi politiko. Napakasagwa, napakahirap ng intindihin, no? Kasi akala natin, no? Akala ng iba, politiko lang ang gumagawa ng hindi maganda. Eh, ang problema kasi, sinasakyan din ng mga opisyalis, mga agencies, no? Matagal na to na chismis lang. Dati kasi wala pang talagang resibo, wala pang talagang nagpapatunay na ginagawa to ng mga opisyalis na sabi ng iba, marami nagsasabi na kahit sino-sino na lang, mga ano lang, mga nasa laman ng utak lang ng mga tao na yung mga pera, no? Ginagamit yung pera, dinideposito muna sa bangko kaya walang maibibigay, pinapatubo muna kaya matagal maibibigay, matagal may release. Ngayon, lumabas na. No, totoo talaga kahit sa isang agency, DPWH, PhilHealth, ma ganun ang nangyari. Kaya ito, pinalabas ko to. No? Ginawan ko to ng para mapanood naman ninyo, malalaman nyo ang totoong nangyayari sa ating bansa. So, masasabi ko lang, gising na tayo. Malapit ng eleksyon. Malapit ng eleksyon. No? Dapat, iboto nyo ang dapat nyo iboto. Huwag kayong magpadala sa pira, ayuda. Kung may ayuda, tanggapin nyo kasi pira ng taong bayan yan. Marami na ngayon, nag-uumpisa na nga, may namimigay ng kahit ano, may kalendaryo pa, may pag namimigay ng ayuda, may service ng gobyerno, service ng kahit sinong politiko, doon yung mukha nila, pati nga sa service, pininta yung mga mukha ng mga politiko, yung service na yun. Pira ng gobyerno, pira ng taong bayan. Kaya nga ito, panoorin nyo kung anong nangyayari. No? Hindi lang ito, PhilHealth, hindi lahat. Hindi naman siguro lahat, pero karamihan. Ito, panoorin natin. Hindi na tayo magtatagal para alaman na natin. Ito, tingnan nyo. What kind of a deposit is it? Is it a time deposit? How much is the interest? And where does the interest go? So what is the principal? What bank? Who's the account officer in charge? Are these several banks? Give us the details of the 600. Is it 600B? 600.1001? I mean, ano ba? 600 billion. Yes. Say it as such. What is the 489 and why is it 600? When we ask these questions, and my question is very basic, how much do you have? Don't let us draw information from your brains. 489. And then the DOH secretary says there's reserve of 600. So total is 600. So kindly tell us the truth of how much total, whether it is called reserve, what is the 489 called, so that we have a full picture. Because otherwise, if he did not persist in my questioning, then I would have thought that the news reports were inaccurate and the statements of the DOH secretary would have been inaccurate because I saw 600B. But the CEO would say it's 489. And there's a hell of a lot of difference between 600 and 489. So I would have deduced that, there's some anomaly, or at least in my understanding of how much PhilHealth has. So may we request, Mr. Chair,
I apologize for just being emphatic. I'm not angry. To just ask everyone very simple, basic questions because that's where we're coming from, and to just please advise us. Do you need anything, or you are comfortable with what you have because it's a big amount, and the president himself has stated many times that there was not a necessity, it was not necessary to provide any budget for you. In short, meron bang ni isang mahirap na Pilipino na maaapektuhan sa pag-zero ng allocation sa PhilHealth budget? And kindly give us the definition of the Meron 489 talaga, and the meron whole talagang 600. ano, What is the meron difference? talagang Reserve. What is a 489? If the makakapiktuhan. balance is reserve, what is a 489? Yeah, in simple terms. Thank you. Your Honor, apologies for the miscommunication. If I can allow my Sir Net Limsiaco, our Head of Finance, to give you the details po of the funds. Thank you, Your Honor, Mr. Chair. But Mr. Chair, if this was already put on record earlier, then I submit, then I will just look at the records. But if the 600 detailed of the funds was not yet given on record, that's important to us. Iba ang 600 sa 489. Ano ba talagang exact, 600. I mean, anong exact amount ng inyong reserve fund? 600, may lumalabas na 600, sabi niyo 489. That's why, Mr. Chair, I had to correct them because when I talked to the CEO just now, he said 489 and the DOH secretary said 600 and the reports in media to the public is 600. That is why he admitted it's actually 600. So kindly give us the breakdown of the 600 billion, and if the difference between 600 and 489 is reserve, how do you determine what is reserve? What is the reserve definition of terms used for? What is a 489? And give us the breakdown, please. And in what bank is it deposited? What kind of a deposit is it? Is it a time deposit? How much is the interest? And Ang where tanong does the niyan, ang tanong interest niyan, go? kung saan So what is mapupunta yung the interest? principal? Kaya nga, What bank? kaya Who's yung account pera na officer yan, in charge? Are inilalaan these yan several para, banks? What is hindi the, para give us the i-deposito, details hindi of para the 600. i-time Is deposit. it 600B? simple. 600.1001? I mean, ano ba? Detalya po. Pinatubo nila, yung tubo, But the saan Filipino people napupunta? need to know. And my second question would be, meron ba ni isang Pilipino na maaapektuhan dahil siniro? Hindi kami ha, wala ako sa Baycam ha, na siniro ang PhilHealth. At yung mga, pangatlong tanong, yung mga ospital at mga serbisyo na umaangal sa amin dahil kami ang nasa field na marami raw babayaran ang PhilHealth sa kanila, bakit nyo para naman kayong may rubber band sa mga Kaya nga, pinatubo. pockets ninyo na may pera Simple ayaw lang, ilabas? simple lang. Hindi nyo pera yan ha. Kayo'y empleyado ng gobyerno, parang tayong lahat ha. Babayaran nyo dapat in a timely manner lahat ng mga kinauutangan Oh, ninyo. simple lang. That's fiscal discipline. I think your background is finance. Ibalanse nyo ang fiscal discipline at saka ang serbisyo sa mga nangangailangan na mga miyembro ng PhilHealth. At nandito ang mga author ng Universal Health Care. At dapat sa Universal Health Care, sa aking pag-iintindi, dahil ako rin ay isa sa mga author, ay point of care. Hindi na kailangan maglabas ng ID. Hindi na kailangan ng guarantee letter sa mayor, congressman, senator. Ay Yun, tama yan. inaasikaso na sa pampublikong Ang ginagawa ospital. kasi ngayon, Inaasikaso na daan ka sa muna may sa politiko. MOA ang Ibig DOH. sabihin, may- So lahat na. And just for the Ibig record, sabihin, Mr. Chair, may and utang na loob. the principal Ginagamit niya author ng and sponsor, kapangyarihan. Senator JV, and you would know that because you were my vice chair when I was finance. Even before the universal health care was enacted into law, Senator JV, what did I do? What did we do? You were my vice chair for health. I covered as chairman of finance every Filipino, every indigent Filipino. Sec Mina Pangandaman knows this. She's now the DBM secretary. She was with me. Alam to ni Attorney Yoli pa. Doblon, where is she? She was the head of the LB Remo.
Director Irene knows this. She was also the deputy staff of Attorney Doblon. Kaya ng national budget, wala pang universal healthcare na lahat ng mahirap, point of care, pagpasok hindi kailangan magpakita ng ID o GL ng lahat ng pampublikong ospital bago magkaroon ng batas. At salamat na isa batas namin. Okay, pakisagot po. Maraming salamat. Before you answer that, no, Senator Ligarda, na-discuss na po natin, Ma'am Loren, na-discuss po namin earlier ito, some sa mga questions mo. Pakisagot lang po, Mr. Renato Limsiaco, kung ano yung tama, no? Kung 600 o 489. Kasi nung budget hearing, iba yung pinakita nyo sa amin na figures. So, iba't ibang figures ang lumalabas ngayon. Pangalawa, Senator Loren, pang 11th hearing ko na po ito ng Committee on Health. Naka-anim na po ako sa PhilHealth dito. At nung sabi ko nga sa kanila, wala sanang excess funds, wala sanang reserve funds. Kung yung inimplementa nila ng maaga, yung expand benefit packages, increase case rates, this week lang po sila nagkandarapa to increase the case rates. This week lang po sila nagkandarapa to expand benefit packages. So kung inagahan yon, walang excess funds na wawalisin ng National Treasury, walang reserve fund na makikita, at maraming pasyente ang makikinabang, yung mga mahirap nating kababayan, kung inaksyonan po ito ng maaga. Anyway, sagutin niyo po yung katanungan ni Senator Loren. Mr. Chair, pakisagot kasi lahat ng ating pinaikot-ikot dito, sabi nga nyo, 11 hearings na. Simple lang pong tanong ko, sa inyo po nang galing yung figures nyo. Meron kayong 600 billion. Sabi nyo, yung balance, if you deduct magkano 489, 600 minus 489, yung diferensya nun, investment, reserve. Definition of terms, ano po yung reserve? Tapos sinabi din nyo, meron kayong 489 billion sa investment portfolio. Gusto ko maintindihan, ano ba ang ibig sabihin ng investment portfolio? What is the nature of the investment? It has to be discussed. That is not your money, that is public money. What is the risk Madali lang yan, madali lang yan. Kaya nga pinapatubo para sila kikita. Kaya nga pag may babayaran, may bayarin, hindi makabayad kagad. Kinakaltasan lahat kami. Tayo Kaya nga, ng PhilHealth. kasi Kayo time ang deposit may pa. hawak. Habang namamatay ang mga tao, humihingi ng guarantee letter ang habang proseso. Billion sila, Or magkano floating in 600 billion, hundreds magkano of interest billions nun? of cash. Oh, So, problema, sino-sino bang definition of makakatanggap ng terms, interest na yan? ano po yung risk profile, Eh ngayon, bulabog at sino kayo. may hawak ng Huli pera talaga ng kayo. taong bayan na nakalaan sa PhilHealth. Simple lang po maaring sa Filipino tayo magsalita para maintindihan dahil gusto rin namin malaman. Salamat po. Mr. Chair, pakisagot lang po na yung exact amount talaga ng reserve fund ninyo. Maraming salamat, Mr. Chair. Based on our financial report, Mr. Chair, this one is October 2024. Our reserve fund is in the amount of 281 billion pesos. This reserve fund is provided in the law that the PhilHealth should set up a reserve fund equivalent for its 2 years operation. So 281 billion pesos. And we have a surplus of 150 billion pesos, meaning from our members' equity minus the reserve fund of 281, the difference, the surplus or the excess is 150 billion pesos. Mr. Chair, honorable members of the committee. Now, as to our investment, Sandali po. Yung 281, sabi nyo, nakasaad po sa batas Apo. na kailangan. O sige, pakita nyo mamaya Teka. yung provision sa batas creating PhilHealth, right? Or the universal healthcare, which?
Opo. Which? Anong opo? Dalawa po. The batas, yung batas creating Yung PhilHealth. tanong, yun nga, simple lang yung sabi ni Loren Ligarda, hindi nyo pera yan. Ba't nyo, ba't, ba't nyo ita-time deposit? Ano ba time deposit? Ba't nyo, simple lang yan. Time deposit, ini-invest nyo para sa sarili nyo. Ano i-invest? Dilalana na kayo para sa health. Maraming bayaran kaya pala nung panahon ng ano, maraming yung mga frontliners dati. Iwan ko sino bang mga opisyalis dati. Frontliners dati nagreklamo kasi dumaan ang ilang taon, hindi pa rin sila nababayaran. Kaya may pira, kaya lang dinideposit, time deposit, ini-invest. Ngayon, aanhin yung tubo. Para saan yung tubo? Kanino mapupunta yung tubo? Hindi yung pira yan, pira ng taong bayan, yan. Pira ng gobyerno. Ayun. So, bistado na talaga. Hindi lang PhilHealth, no? Hindi lang PhilHealth. Yung iba na naman yung diskarte nila. Pero ang alam ko sa atin ng komentaryo, no? Posible ganito din ang nangyayari yung mga ayuda-ayuda na yan. Time deposit mo tatanggapin yan kahit 5 buwan. Oo, bilyones yan eh. Magkano kikitain nila? Problema, sino ba ang makakabenepisyo niyan sa interest na yan? So hanggang dito na lang. Ito, no, nagko-komentaryo lang tayo sa nakita nating video. So, ang sa akin kasi, ganito, yung mga politiko, no, hindi man lahat ng politiko na ah, nagpapakitang kilas lang na kung may darating na eleksyon. Pero dapat sana, kada katapusan ng taon o every year rin, mumonitorin nyo bawat ahensya. Ayun ang tama. Hindi yung saka lang natin na tatalakayin kung may nangyayari na. Ito, nangyayari ito dahil sa pinagagawa ni Tamba. Pinagagawa ni Tamba. Oh, zero balance pa more. Eh ngayon, tinulak nila ng mga politiko dahil ang PhilHealth daw hindi ginagalaw yung pira, may pundo. Ay ngayon, huwag kayong matutulakan, kayo pareho lang kayo. O, di ba? Hindi naman lahat, no? Hindi lahat. Hindi lahat. Yung mali lang kasi ng iba, ay tsaka pat kayo aalungkat kung may nangyari. Kaya sabi ko, pag kayo tumakbo, kayo gusto nyong servisyo kayo, hindi yung puro, iba dyan, halatang-halata na, puro yabang. So, puro yabang, puro para kumita. Ayun. So, hanggang dito na lang talaga. Sa susunod natin video, maraming salamat.